Life After Prison. By Silence You. Kabanata 411. Ito ang unang pagkakataon na nagregalo si Sheila kay Diane. Natatakot siyang hindi matutuwa si Diane dito. Kung tutuusin, kahit bumili siya ng mga regalo para sa lahat, masyadong halata pa rin ang kanyang intensyon. Nakangiting tinanggap ni Diane ang mga regalo. Salamat, Miss Ballard. Ang gaganda nila. Gusto ko sila. Halika, maupo ka rito. Inutusan ni Diane ang kanyang attendant na maglagay ng isang set ng mga kagamitan at isang dumi sa kabilang gilid ni Severin. Salamat, Diane. Habang nakaupo silang dalawa sa tabi ni Severin, naisip ni Sheila na bukas palad si Diane sa paggawa ng kaayusan na iyon. Kaya naman minahal ni Severin ang kanyang asawa. Isa siyang santo. Diane, dadalhin ko ang mga regalo mo sa loob. Kinokolekta ni Megan ang lahat ng mga reg along na tanggap ng mga Shanahan mula kay Sheila. Oo naman. Tumanggaw si Diane habang binibigay ang mga regalo niya sa kapatid. Ahem. Miss Ballard, masyado kang mapagbigay. Dinalhan mo kami ng napakaraming regalo, at hindi namin alam kung paano ka babayaran. Umupo si Severin at itinaas ang baso. Bibigyan kita ng toast. First time ni Sheila na uminom kasama si Severin. Pinuno din niya ang kanyang wine glass at binigyan si Severin ng toast. Cheers! Ito yata ang unang beses na nag-iinuman tayo. Kinapa ni Sheila ang glass niya kay Severin at inubos ang kanyang inumin sa isang lagok. Napaawang ang labi ni Severin habang tahimik na nag-iisip. Ano ang iniisip niya? Ang pagsasabi niya ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Awkward siyang ngumiti at inubos ang baso ng alak niya. Well, hindi ko akalain na mahawakan ni Miss Ballard ang kanyang inumin sa murang edad. Si Stanley, na nakaupo sa tapat ni Sheila, ay tinulungan ang sarili sa isang baso ng alak. Miss Ballard, ito rin ang unang beses nating mag-iinuman. Halika, bibigyan kita ng toast. Sa pagkakataong ito, si Sheila naman ang kumunat ng kanyang mga labi, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Mag-toast tayo. Nagpasya na rin si Claude na sumama. Oy, first time ko ding bumisita sa Shanahan. Lahat yata ng tao may kanya-kanyang unang pagkakataon dito, diba? Halika, sabay tayong mag-toast ha. Tumayo si Catherine sa kinauupuan niya. Mabuti, Mr. Emeraldo. Mag-toast tayo sa unang pagkakataon, pangalawa, pangatlo, at iba pa. Tumayo ang lahat na nakataas ang baso at tinapos ang kanilang inumin. Napangiti si Diane sa amusement habang sinisilip ang isang frustrated na Sheila. Magpahinga ka muna sa alak at kumain ng kahit ano. Basta huwag mong patumbahin ang sarili mo. Paalala ni Severin kay Sheila dahil sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala, aking gwapo. Hindi ako madaling malasing. Pang-aasar ni Sheila kay Severin. Nag-aalala ka sa akin, hindi ba? Nag-aalala ka ba sa akin? Ako. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Eto, subukan mo ang ulam na ito. Nakangiting sabi ni Diane. Life After Prison. Kabanata 412. Maganda ang mood ng lahat, lalo na ang mga Shanahan. Ang pagkakaroon ni Sheila Ballard at Claude Emeraldo na bumisita sa kanilang ari-arian ay nangangahulugan na ang kanilang pamilya ay nagiging mas makabuluhan. Sa bilis na iyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging isa sa mga first-tier na pamilya sa lungsod. Si Catherine Shanahan ay nasa mabuting kalagayan din. Bagamat kadalasan ay hindi siya umiinom ng marami, mayroon siyang 2 baso ng red wine noong hapong iyon. Halika, inom tayo. Gayunpaman, walang inaasahan na malasing si Sheila Ballard sa lalong madaling panahon. Kahit na nawalan na siya ng loob, ipinagpatuloy niya ang pagpuno sa kanyang baso. Miss Sheila, lasing ka na. Dapat tumigil ka na bago mo matamba ang sarili mo. Sinubukan siyang payuhan ni Diane. Hindi ako lasing. Kaya ko pang uminom. Kaya kong uminom ng marami. Pilit na idinilat ni Sheila ang kanyang mga mata habang umuungol. Naramdaman ni Severin na hindi na makontrol ang sitwasyon. Naubos na ni Sheila ang 2 bote ng red wine. Sa kabila ng kanyang mga pag-angkin, hindi napigilan ng matigas ang ulo na babae ang kanyang alak.
Paano ipapaliwanag ni Severin ang nangyari sa kanyang ama? Dapat tumigil ka na, Miss Ballard. Lasing ka na. Tinulak ni Severin ang dalaga. Hik. Hindi. Pagmamatigas ni Sheila. Ngumuso siya kay Severin. Ako. Hindi kita pakikinggan maliban. Maliban kung hahalikan mo ako. Kung ayaw mo, iinom lang ako. Hihihi. Hik. Napuno ng kahihiyan ang mukha ni Severin. Hindi na napigilan ng lasing na babae ang sarili na sabihin ang mga kalokohan at awkward na salita. Ahem. Lasing na yata siya. Pumayag naman si Megan. Ano ang dapat nating gawin? Hindi na alam ni Diane kung paano haharapin ang sitwasyon. Hihihi. Hindi ko akalain na si Miss Ballard ay may ganoong ligaw na panig. Biglang tumawa si Claude. Mr. Follett, siguradong may kagandahan ka para mahulog sa'yo ang isang cute na babae na tulad niya. Alam mong hindi totoo yan, Mr. Emeraldo. Lasing na siya. Bueno, ginagawang tapat ng alak ang isang tao tungkol sa kanilang nararamdaman. Buti na lang at mayroon kang ganyang alindog, Mr. Follett. Patuloy na panunokso ni Claude kay Severin. Kalokohan, nagseselos ako. Buti sana kung mahalikan ko siya. Hindi napigilan ni Stanley ang paglabas ng inggit. Para sa kanya, laging nakukuha ni Severin ang pinakamagagandang bagay sa buhay. Hindi lamang si Sheila Ballard ang nangunguna sa mga dilag tulad ni Robin Zelanco, ngunit siya rin ay cute, bata, at may kahangahangang dibdib. Kung maaari lamang siyang makakuha ng isang napakarilag at makapangyarihang dilag para umibig sa kanya. Laging nasa Severin ang lahat ng swerte sa mundo. Diane, Megan, pwede bang dalhin yung dalawa sa kwarto nyo si Miss Ballard para magpahinga? Ipapauwi natin siya sa mga bodyguard niya kapag nakatulog na siya. Mungkahi ni Catherine. Oo, Lola. Tumayo ang dalawang babae at nagsimulang tulungan si Sheila. Hindi. Gusto kong makasama ang aking mahal na si Severin. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Sa gulat ng lahat, mabilis na ikinulong ni Sheila ang kanyang mga braso sa hita ni Severin at niyakap ito ng mahigpit. Life After Prison. Kabanata 413. Nagpalitan ng tingin sina Diane at Megan at hindi alam ang sasabihin. Nakakahiya din kay Diane. Kinailangan niyang panoorin ang isa pang babaeng nahihiya na niyayakap ang kanyang lalaki. Miss Ballard, mangyaring bantayan ang iyong pag-uugali. Hayaang tulungan ka nina Diane at Megan sa isang silid upang makapagpahinga. Tinapik ni Severin ang balikat ni Sheila. Lalo tuloy siyang nagngangalit. Kung tutuusin, nagwawala na siya sa harap ng kanyang mga biyenan, pamilya at mga kaibigan, at lalo na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpigil sa kanya. Kung tutuusin, si Sheila pa rin ang mahalagang anak ng makapangyarihang pamilyang Ballard. Hindi niya ito maitulak palayo sa pamamagitan ng puwersa, kaya nakumbinsi lang niya itong pakawalan siya. Hindi. Ayoko. Gusto kitang makasama. Gustong-gusto kita. Pagkatapos ng kaunting ungol ni Sheila ay nakatulog siya sa kandanggan ni Severin. Lasing siya. Huwag mo siyang seryosohin. Tumingin si Severin kay Diane at sa kanyang mga in-laws habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Severin, siguro mas mabuting isama mo siya sa loob. Sa puntong ito, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Makikinig lang siya sa iyo. Sabi ni Catherine. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong pag-uugali, sinusubukan niyang hindi ipakita kung gaano siya kasaya. Dahil may gusto si Sheila kay Severin, maaaring suportahan ng mga Shanahan ang kanilang kasal at gamitin ito para magkaroon ng matibay na relasyon sa mga Ballard. Tama, Severin. Tulungan mo siya sa loob ngayon. Inakay ni Felicia ang kanyang manugang. Sige. Muling tinapik ni Severin ang balikat ni Sheila. Miss Ballard, bitawan mo lang ang hita ko. Ihahatid na kita sa loob para humanap ng kama na matutulugan. Matulog. Oo naman. Gusto mo bang matulog sakin? Sa wakas ay pinakawala ni Sheila ang kanyang pagkakahawak, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nakapagsalita sa lahat. Gayunpaman, hindi lang siya tumigil doon. Hindi ba masyadong maaga, pero hindi pa ako handa.
Halos huminto ang puso ni Severin matapos marinig iyon. Mabilis niyang tinulungan si Sheila na makatayo. Hindi ako matutulog sa iyo. Papatulugan lang kita. Hindi. Gusto kong manatili ka sa akin. Gusto kita. Ipinagpatuloy ni Sheila ang kanyang kalasinggan at kumuha ng isa pang baso. Paano kung mayroon pa tayong ilang inumin? Mabilis na inagaw ni Severin ang baso sa kanyang kamay at inilagay sa mesa. Pagkatapos, binuhat niya ito na parang isang prinsesa. Tama na ang inumin para sa araw na ito. Ihahatid na kita sa kwarto ni Dayan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa malapit na mansyon. Sa pagkakataong ito, si Dayan naman ang magalit. Matatanggap niyang may gusto si Sheila sa kanyang asawa. Gayunpaman, ang mga nakakahiyang sinabi ni Sheila ay sadyang sobra para sa kanya. Ahem. Masyadong nasobrahan si Miss Ballard sa sarili niya. Nalasing siya at nagramble ng kung ano-anong kalokohan. Halika, ituloy na natin ang pag-inom. Sinubukan ni Claude na tanggalin ang sitwasyon at itinaas ang kanyang baso. Oo, nakakabaliw ang ginawa niya. Ang cute niya pa rin. Sabi ni George habang kinakalampag niya ang baso niya kay Claude. Ipinatong ni Sheila ang ulo sa dibdib ni Severin at bamulong. My charming Severin, gusto mo bang matulog sa akin? First time ko ito. Magpakabait ka. Muntik nang mawalan ng paa si Severin. Alam niyang tama ang desisyon niyang umalis kaagad. Mahihirapan siya kung marinig ni Dayan at ng iba pa ang sinabi ni Sheila. Ang tanga mo, huwag kang ang uminom ng ganyan kung hindi mo kaya. Pinagmumura niya ang lasing na dalagita sa kanyang mga bisig. Life after prison. Kabanata 414. Bulong ni Sheila sa huling pagkakataon bago siya nawalan ng malay. Matapos maglakad ng ilang minuto, binuhat ni Severin si Sheila papasok sa kwarto ni Dayan at inihiga sa kama. Pagkatapos, tinanggal ni Severin ang kanyang sapatos at muling inilagay ang kanyang katawan upang makatulog siya ng komportable. Biglang pumulupot ang braso ni Sheila sa leeg niya. Maging banayad, pakiusap. First time ko ito. Natatakot ako. Bulong niya. Ang sexy niyang mapupulang labi, malaanghel na mukha, at sexy na katawan ay halos magpakilos ng puso niya. Napalunok si Severin nang muntik nang mahulog ang kanyang alindog. Mabilis niyang inilayo ang braso nito sa kanyang leeg, umiling, at lumabas ng silid. Binuhusan niya ng tubig ang mukha sa loob ng inidoro bago bumaba. Siya ay isang napakaliit. Paano siya nalasing? Kahit na ang isang matuwid na lalaki tulad ni Severin ay mahihirapang harapin ang isang wild-spirited na kagandahan tulad ni Sheila. Kumusta? Okay lang ba siya? Tanong ni Dayan sa asawa nang makitang nakabalik na ito. Ayos lang siya. Mabilis siyang nakatulog pagkatapos ko siyang ilagay sa kama. Siya ay isang piraso ng trabaho. Hindi siya maaaring uminom ng marami, at siya ay nagbubuga ng lahat ng uri ng kalokohan kapag siya ay lasing. Hindi napigilan ni Severin ang sarili sa pag-ungol. Hihihi. Baka tapat lang siya sa nararamdaman niya. Tumawa si Catherine bago nagpatuloy. Severin, buti na lang nagustuhan ka ni Sheila. Yan ay nagpapatunay na mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang maging may kakayahan at kaakit-akit. Bukod dito, si Sheila ay mula sa isang mataas na uri ng pamilya. Iyan ay dapat ipakita kung gaano kasikat. Hindi gaanong mahalaga para kay Dayan ang mga salita ni Catherine, ngunit alam niyang nag-iiwan siya ng pahiwatig kay Severin. Nako, huwag kayong uminom ng marami at magsalita ng kalokohan ngayong gabi. Kailangan nating ipadala sa War Chief ang ating imbitasyon bukas. Aalis tayo sa umaga. Huwag kayong magpapahuli. Tipid na ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi namin gagawin. Pagkatapos, binalin niya ang atensyon kay Claude. Halika, Mr. Emeraldo. Ituloy natin ang pag-inom. Inom tayo hanggat kaya natin. Hahaha. Oo, gagawin namin. Nakakatuwang uminom kasama ka. Itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang baso at nagsimulang uminom muli. Nang matapos ang tanghalian, umalis si Claude kasama ang kanyang mga tauhan. Lola, uuwi na rin kami. Sabi ni Dayan habang bitbit ang regalo niya. Sige. Tumanggaw si Catherine. Dayan,
Pupunta ba tayo bukas ng umaga, o ikaw na lang ang susando sa amin? Mabilis na tanong ni Megan. Well, pwede ka naming sunduin bukas. Sagot ni Diane. Habang nagsimulang magmaneho sina Severin at Diane pauwi, ngini siya ng lalaking nanonood mula sa balkonahe ng tea house. Life After Prison. Kabanata 415. Mukhang mahal na mahal ka ni Miss Ballard. Habang pabalik ay bahagyang ngumiti si Diane na nakaupo sa passenger seat at sinabi kay Severin. Hindi alam ni Severin ang isasagot kaya naman kalahating biro lang ang naisagot niya. Hoy, ang dami mong iniisip, lasing lang siya at nagsasalita ng kalokohan. Pero ito ay nagpapakita na hindi ka pumili ng maling tao, tama ba? Pambihira ang alindog ng asawa mo. Matapos marinig ito ni Diane, hindi niya napigil ang ibuka ang mga labi at nakangiting sinabi. Hindi ba? Pinili ko ang pinakamahusay na tao. Pagkatapos noon, nagtanong siya ulit ng mausisa. Nga pala, ano ang Reg Along ibinigay ni Claude sa iyo? Bakit pakiramdam ko pumunta siya ngayon dito para pabor sa'yo? Sa pagsasalita tungkol kay Claude, hindi napigilan ni Severin ang ngumiti at sinabing. Si Claude ay isang matalinong tao. Nakita niya siguro si Larry mula sa Draco Hall at ang iba ay nagbigay ng maraming ari-arian ng Chavez sa mga Shanahan. Dapat niyang isipin na ang mga Shanahan ay may magandang kinabukasan, kaya nandyan siya para magbigay ng mga regalo. Gayunpaman, umiling si Diane. Sa tingin ko ay hindi ganoon ka-simple. Mas mahalaga ang regalo sa iyo, tama ba? Tiningnan ko ang kahon, at hindi ito simple. Kahit hindi ko nakita kung ano ang laman nito, naiisip ko lang kung gaano ito kahalaga. Bahagyang ngumiti si Severin. Talagang hindi ito simple, mayroong 1,000 taong gulang na reishi na kabute sa loob. 1,000 taong gulang na reishi mushroom. Kumunat ang noo ni Diane, at hindi nagtagal ay ngumiti na naman. Ang mga kabute ng reishi ay makikita kahit saan, ngunit kung ito ay libu-libong taon na, malamang na ito ay peke. Hihihi. Ilang taon na itong reishi na kabute? Sino ba talaga ang makakapagsabi? Sa tingin ko mahirap makahanap ng kahit 1 siglo na ang edad. Nakangiting sabi ni Severin. Mahal, marami talagang reishi na kabute, at hindi mahal ang mga nasa merkado, ngunit para sa amin na nagsasanay, makikilala pa rin namin kung ito ay 1,000 taong gulang na kabute. Kung ito ay 500 taong gulang, magkakaroon ng maraming espiritual na enerhiya na makakalap sa reishi na kabute, at magkakaroon ng higit pang espiritual na enerhiya sa reishi na kabute na iyon. Espiritual na enerhiya. Pagkarinig nito ay sinabi ni Diane. Ibig sabihin, nasipsip ng kabute ang asensya ng araw at buwan, at mayroong isang uri ng enerhiya sa loob nito. Pagkatapos mong kunin ang kabute, maaari mong pagbutihin ang iyong paglilinang. Maaari ka bang maging napakalakas? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing. Hihihi. Medyo. Ito ay isang uri ng enerhiya, ngunit hindi ito ang asensya ng araw at buwan, ngunit ang kakanyahan sa pagitan ng langit at lupa. Ang ganitong uri ng gas ay hindi isang bagay na maaaring maramdaman ng mga ordinaryong tao. Hindi ko ito nakikita. Tanging ang mga may mahusay na mga talento sa paglilinang lamang ang maingat na nakakakita ng pagkakaroon ng ganitong uri ng enerhiya. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Diane at sinabing. Parang ako yung tipo ng ordinaryong tao na hindi marunong magtanim, di ba? Masasabi ni Severin na gusto rin ni Diane na linangin at magkaroon ng lakas, lalo na nang siya ay kinidnap ng mga bodyguard ng mga Chavez noong araw na iyon, baka magkaroon siya ng kaunting trauma sa kanyang puso. Kung may lakas lang siya, baka hindi siya masyadong pasibo noong mga oras na iyon. Kung nagawa niyang pigilin ang 2 bodyguard na nag-alis sa kanya saglit, at pagbalik ni Abigail ay hindi na siya nadala. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Severin ang kabilang kamay ni Diane gamit ang isang kamay, at nakangiting sinabi, Honey, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap ko ang kayamanang makakapagpabago ng iyong pisikal na talento, at pagkatapos ay maaari mo ring linangin. Pagkasabi nito, huminto sandali si Severin, at sinabing, Siyempre, para sa isang cultivator, ang taong may enerhiya ay itinuturing na nakapasok sa threshold ng paglilinang,
dahil ang taong may enerhiya ay alam na kung paano huminga ng espiritual na enerhiya at gumamit ng espiritual na enerhiya para sa paglilinang. Alam niya kung paano gumamit ng espiritual na enerhiya upang mapangalagaan ang katawan. Para sa mga mandirigma at grandmaster, hindi sila itinuturing na mga cultivator. Hindi mga cultivator. Napakatalino ni Dayan, at mabilis na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Severin. Yung mata niya at sabi niya, "Honey, anong ibig mong sabihin? Kung kaya kong mag-ehersisyo at magsanay ng husto, pwede pa rin akong maging warrior o master, tama ba?" Kumunat ang noo ni Severin. May dalawang paraan, ang una ay ang patuloy na mag-ehersisyo, ngunit sa ganitong paraan, ang aking asawa ay maaaring maging isang maskuladong babae. Ayokong maging ganyan ka, honey. Sa oras na iyon, ang iyong mga braso ay puno ng mga kalamnan, kaya't hindi maganda ang hitsura. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata at sinabing, "Paano ang pangalawang paraan?" Sinabi ni Severin. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit nitong 1,000 taong gulang na reishi na kabute, gupitin ito sa maliliit na piraso para gawing tsaa, hindi lang ito makakapagpalusog sa katawan, makapagpapahabol ng buhay, at makapagpapatigas at makinis ng balat, ngunit mababago din ito ang pangangatawan ng katawan at mabilis kang maging mandirigma. Kaakibat ng kaunting ehersisyo, maaari kang maging grandmaster. Life After Prison. Kabanata 416. My God, hindi nakakagulat na nakita ko na hindi mo talaga gusto ang Reg Along ito sa simula, ngunit nang makita mo kung ano iyon, agad na lumiwanag ang iyong mga mata, at pagkatapos ay tinanggap mo ito. Mula sa iyong reaksyon, alam kong ito ay isang bagay na maganda. Hindi napigil ang mapasigaw ni Dayan. Nakangiting sabi ni Severin. Masyado pang bata si Celine, kaya hindi ako makapagtimpla ng tsaa. Pero, kaya naman ng mga magulang niya. Okay lang na pahabain pa nila ang buhay, kahit 10 taon pa. Ikaw naman, sa oras na iyon, higit sa kalahati ang kaya mong itabi, at tuturuan kita ng boxing at kicking exercises sa loob ng 2 araw. Pwede kang mag-practice kahit wala kang gagawin. Okay. Honey, napakabait mo sa akin. Pagkarinig nito ay agad na tumawa si Dayan na halatang tuwang-tuwa. Ang Claude na ito ay handang kumuha ng ganoong kayamanan. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Hahaha. Iniisip kasi ng mga tao na may silbi ang asawa mo. Ganito ang mundo. Kapag wala kang kakayahan, walang mag-iisip ng mataas sa iyo. Tumawa si Severin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kalsada sa unahan, at sinampal ang isang malapit na puno. Gamit ang kanyang palad. Hindi maganda. Nang makita ito ni Severin ay agad niyang naramdaman na may mali, at agad na pinara ang preno. Boom! Dirdiretsong nabali ang malaking puno at nahulog sa gitna ng kalsada, na hamarang sa daraanan ni Severin. Nagulat si Dayan, at tiningnang mabuti, kung kanina lang medyo bumagal ang reaksyon ni Severin, baka nalaglag ang malaking puno sa sasakyan nila. Diyos ko, kamangha-mangha ang matandang iyon. Napatingin si Dayan sa matanda at hindi napigil ang mapasigaw. Mahal, hindi ko alam kung ngayon mo lang napansin. Nang tinapik ng kabilang partido ang puno, may puting ilaw na kumikislap sa palad. Iyan ay espiritual na enerhiya. Ang taong ito ay isang first-grade profound master. Habang nagsasalita si Severin ay bumaba siya ng sasakyan. Nakikita ang matandang iyon na ganito, malamang na sinusundan niya tayo. Profound Master. Napabuntong hininga si Dayan, at nagmamadaling sinigawan si Severin. Honey, mag-ingat ka. Nakaupo si Dayan sa kotse, nakakuyom ang mga kamao, nag-aalala. Alam niyang napakamakapangyarihan ni Severin, ngunit hindi naman mukhang mahina ang matandang ito, kaya inisip niya kung mananalo ang kanyang asawa. Life After Prison. Kabanata 417. Sa pagtingin sa iyo, dapat kang maging isang propesyonal na asasin. Pagkababa ni Severin sa sasakyan, mabilis siyang naglakad, tumayo hindi kalayuan sa kabilang party, at mahinahong sinabi. Hindi naman nagmamadali ang matanda, ngumiti ito kay Severin at sinabing. Tama, anak, ang bilis mong mag-react. Hoy,
Patuloy na dumarating sa aking pintuan ang mga as-asin, at hindi ko alam kung sinong bastos ang nag-imbita sa kanila. Napabuntong hininga si Severin, saka pinunasan ang kanyang mga kamao at sinabi. Kahit na pinatay ko silang lahat, nakakainis pa rin. Ha ha ha. Pinatay mo silang lahat. Ibig sabihin, puro basura ang mga nauna. Natatawang sabi ng matanda. Sa pagkakataong ito, malamang ikaw ang mamamatay. Masyado kang kumpiyansa. Pinunasan ni Severin ang kanyang mga kamao, at sinabi sa kabilang partido. Sana ikaw na ang huli. Oo, isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ng matanda, at pagkatapos ay naikuyom niya ang kanyang palad sa isang iglap, naglabas ng ilang nagtatapon na kutsilyo mula sa kung saan. Bigla niyang inindayog ang mga ito, 5 patalim na pumutok kay Severin. Ang mga lumilipad na kutsilyo ay napakabilis na naging mga after-image. Kumunat ang noo ni Severin, napakatuso talaga ng matandang ito. Kung pipiliin niyang umiwas, ang lugar kung saan lilipad ang mga naghahadges na kutsilyo na ito ay si Dayan sa sasakyan sa likuran niya. Wala siyang pag-aalinlangan na madaling tumagos sa windshield ng sasakyang iyon at tumama kay Dayan. Kaya naman, hindi siya nakaiwas. Napakawalan Gia. Malamig na ngumisi si Severin at iniunat ang mga kamay. Tila random, siya ay hamampas sa hangin ng ilang beses tulad ng isang kidlat, at nahuli ang lahat ng 5 lumilipad na kutsilyo. Paano ito mangyayari? Nang makita ng matanda ang sitwasyon, bamuka ang bibig nito sa gulat. Ang 5 lumilipad na kutsilyo ay nasalo ni Severin sa isang kisap mata, na nagpapakita kung gaano kabilas si Severin. Ang ganitong uri ng bilis ay imposible para sa anumang profound master. Sinulyapan lang ni Severin ang mga lumilipad na kutsilyo, saka muling ngumisi. Oo naman, walang hiya ang taong walang hiya sa lahat ng ginagawa niya. May lason ang mga to. Hihihi. Kahit magasgasan ng konti ang balat ko, tapos. Patay ako, di ba? Ikaw. Lalong nabigla ang matanda. Sino ang target sa pagkakataong ito? Alam ng batang ito na may lason ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga ibinabato na kutsilyo. Balik sa iyo. Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay, at ang 5 lumilipad na kutsilyo ay lumipad pabalik sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng lumilipad na mga kutsilyo ay mas mabilis, at ang anggulo ng mga lumilipad na kutsilyo ay naging mas nakakalito. Hindi maganda. Nang makita ng matanda si Severin na winawagayway ang kanyang kamay, alam niyang may mali, at bahagyang yumuko siya, handang umiwas. Sayang naman at napakabilis na lumipad pabalik ng patalim ni Severin. Mabilis na tumingkayad ang matanda, ngunit nakita niya ang 2 kutsilyo na nakadikit sa kanyang tiyan, 2 sa kanyang mga hita, at 1 sa kanyang braso. Lahat ng 5 magtapon ng kutsilyo ay damapo sa kanya. Ubo, ubo. Kumunat ang noo ng matanda, at agad na niluwa ang 2 subo ng dugong itim, na may takot at ayaw sa kanyang mga mata, at diretsyong bumagsak. Umakyat si Severin sa malaking puno na nasa kabilang kalsada at sinipa ito, at ang malaking puno ay sinipa sa gilid ng kalsada. Hindi ako makapaniwala. Pumatay ng Profound Master ang asawa ko ng ganoon lang. Life After Prison. Kabanata 418. Napatulala na lang si Dayan na nakaupo sa kotse nang makita niyang napakadali lang nakaharap ni Severin sa isang napakalakas na pumatay. Nakakatakot ang lalaking ito. Maya-maya, bumalik ulit si Severin at umupo ulit sa kotse. Honey, ang galing mo, idol kita. Napatingin si Dayan kay Severin at hindi napigil ang yamakap sa braso ni Severin. Kailan ako magiging kasing lakas mo? Nakangiting sabi ni Severin. Medyo mahirap. Ha ha ha. Tumahimik ka. Agad na inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin, na mukhang medyo kaakit-akit. Sa oras na ito, ganap na bangkarota ang pamilya ni Eastonlock. Matapos ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian, sa wakas ay nakautang sila ng higit sa $300,000 sa mga utang sa ibang bansa. Ang nasabing kabuuan ay tila hindi gaanong para sa dating Loz. Gayunpaman, para sa kanila ngayon, parang sakit ng ulo. Walang mga mapagkukunan at walang pera sa kamay. Gusto man nilang magsimula ng maliit na negosyo, walang handang makipagtulungan sa kanila.
Higit pa rito, ang mga nagpapautang ay madalas na pumupunta sa kanila upang humingi ng utang. Galit na galit ako, akala ko nakahanap ako ng mayamang bata, pero anong nangyari? Wala akong nakuha, at nasayang ang kabataan ko. Galit din na ungol ni Lucy sa sariling tahanan. Kahit anong gawin niya, hindi siya gamaan. Ang ina ni Lucy na si Helga ay nagreklamo sa gilid. Hay nako, hindi ka lang pumili ng tamang tao. Kung hindi mo kasama si Easton noon, kung nanatili ka sa Severin na iyon, siguro okay lang. Mayaman na ang pamilya ni Severin. Tumanggo si Landon. Tama. Halos 15 milyong dolyar ang halaga ng mansyon na tinitirhan nila ngayon, hindi pa banggitin kung gaano kasarap magmaneho sa mga mamahaling sasakyan. Nabalitaan ko na puspusan na ngayon ang mga syanahan. Pati ang panganay na anak ng Ballards ay parang may gusto kay Severin, at hinahabol siya nito. Napakaswerte talaga ng batang iyon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang mga magulang, mas nagalit si Lucy. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi niya maiwasang sabihin kay Landon. Tatay, sa tingin mo ba maganda ako? Hindi alam ni Landon kung bakit biglang magtatanong ng ganoon si Lucy, at agad na sinabi. Siyempre maganda ka. Noon, ikaw ang pinakamagandang babae sa school. Oo, kumunat ang noo ni Lucy, at pagkaraan ng ilang sandali ay may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Noon, mahal na mahal siya ni Severin kaya naglakas loob pa itong hampasin ng bote sa ulo si Easton, isang anak mayaman. Nakulong pa siya para sa kanya. Kung ganoon nga, naniwala siya na baka si Severin ang kasama ni Diane ngayon dahil nagsilang si Diane ng anak para sa kanya. Maaaring hindi masyadong malalim ang relasyon ng dalawa. Bukod dito, sa tansya niya ay dapat pa rin siyang isipin ni Severin sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon na gumawa siya ng gulo sa kasal niya, malamang ay dahil sa pag-ibig. Kung tutusin ay pumunta siya sa kasal dahil ayaw niyang makita itong ikakasal kay Easton. Si Severin ay matangkad, gwapo, at mayaman. Hindi pa banggitin ang kanyang mga kasanayan sa medikal, magaling din siyang makipaglaban. Ito ay dapat na ang pinakamahusay na pagpipilian. Naniniwala siya na hanggat handa siyang puntahan si Severin, maaaring may puwang para sa pagtubos, dahil naniniwala siyang dapat mahal pa rin siya ni Severin sa puso nito. Tiyak, hindi makakalimutan ng ganon-ganon lang ang relasyon ng 3 taon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Lucy ay tumayo ng hindi sinasadya, at sinabi kina Landon at Helga. Nanay at tatay, lalabas ako saglit. Pagkalabas, nakita ni Lucy ang mga dati niyang kaklase na sina Quinn Jansen at Timothy Tanner. Lucy, bakit ka nandito? Nang makitang paparating si Lucy, hindi napigilan ni Quinn na sabihin. Nabalitaan ko na naghiwalay na kayo ni Easton. Tumanggo si Lucy. Siya ngayon ay isang mahirap na tao at marami pa rin ang mga utang. Paano ko babahaginan ang gayong pasanin sa kanya? Ayokong magdusa kasama siya, at ayaw kong tulungan siyang mabayaran ang mga utang. Pagkatapos magsalita, nag-isip sandali si Lucy, at saka sinabi kay Quinn. Quinn, sa tingin mo makakasama ko pa ba si Severin? Gusto kong tabyusan ang pagmamahalan namin. Life after prison. Kabanata 419. Sina Quinn at Timothy ay orihinal na umasa sa relasyon nina Lucy at Easton upang makatanggap ng ilang maliliit na proyekto mula sa Loz, na nagpayaman sa kanila at naging multi-millionaires. Sa kabutihang palad, pagkatapos malaman ang nangyari sa Horsefields, nalaman kaagad ni Timothy na tapos na ang Easton, kaya agad siyang pumunta sa Loz upang bayaran ang utang ng kabilang partido para sa kanyang proyekto. Sa ganitong paraan, hindi masyadong malaki ang kanilang pagkawala, at sa huli ay nawalan lang sila ng higit sa 30,000 dolyar. Ngayon pagkatapos marinig ni Timothy ang mga salita ni Lucy, lihim niyang pinagalitan si Lucy dahil sa pagiging walang hiya. Nang makita niyang mayaman si Easton, iniwan niya si Severin at pinili si Easton. Ngayong nagkaproblema si Easton, at ngayon ay mayaman at makapangyarihan na si Severin, bigla niyang sinabi na gusto niyang ibalik ang kanilang orihinal na pag-iibigan. Ang mga ganitong kaiyahiyang salita ay masasabi lamang ng gayong babae. Kahit na hinamak siya ni Timothy sa kanyang puso, si Quinn at Lucy ay nagkaroon ng magandang relasyon pagkatapos ng lahat.
Kaya ngumiti pa siya at sinabi. Natatakot ako na medyo mahirap, tama ba? Pagkatapos ng lahat, hindi lang si Easton ang sinundan mo, pati si Easton ay nagtantrum din nang pumunta siya sa kasal. Noon, pinahiya mo ng husto si Severin at sinabi mo pa na papatayin mo siya. Paano ka pa rin niya matatanggap sa ganoong sitwasyon? Gayunpaman, sabi ni Lucy. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nakulong siya dahil sa akin, na nagpapakitang mahal na mahal niya ako. Siguro hanggang ngayon iniisip niya pa rin ako sa kaibuturan ng kanyang puso. At saka, kung payag siyang tanggapin ako, payag akong maging kabit niya. Hindi nagsalita si Quinn, dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Severin. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi napigilan ni Quinn na sabihin kay Lucy. Lucy, gusto ka pa rin ba ni Severin o hindi? Hindi mo ba alam kung tatanungin mo siya? Anong silbi ng pagpunta mo sa amin? Tama iyan. Kung gusto ka pa rin niya, tanungin mo na lang siya. Hindi ka namin mabibigyan ng sagot kung pupunta ka sa amin. Hindi kami roundworm sa tiyan niya. Sabi ni Timothy. Napahiya si Lucy. Kung pupuntahan ko siya ngayon, paano kung ayaw niya akong makita? Kaya, kung pupunta ako sa iyo, sana ay matulungan mo kaming lumikha ng pagkakataong magkita. Kung maaari mo siyang tawagan at yayain, naniniwala ako na malamang nalalabas siya. Pagkatapos magsalita, hinawakan muli ni Lucy ang braso ni Quinn. Nakakaawa siyang tumingin habang niyugyug niya ang braso ni Quinn at sinabing, Quinn, pwede mo ba akong tulungan? Kung hindi mo ako tutulungan, walang makakatulong sa akin. Nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Lucy, lumambat ang puso ni Quinn. Hay, naalala ko, hindi ba babalik si Cain mula sa ibang bansa mamayang gabi? May balak kami ni Timothy na makipagkita sa mga matatandang kaklase at yayain siyang magkaraoke sa gabi. Tapos gagamit kami ng palusot ng class reunion para makaalis si Severin. Natural, tatawagan ka rin namin. Sumunod ka naman, kaya dapat magkaroon ng kahulugan, tama ba? Mabilis na may naisip si Quinn, lumiwanag ang kanyang oo at sinabi niya. Nang marinig ito ni Timothy ay tumango rin siya. Mukhang magandang solusyon. Kung tutuusin, magkakaklase tayong lahat. Mukhang makatwiran naman na magpakita si Lucy doon sa oras na iyon. Nang marinig ito ni Lucy, napakunot ang noo niya, at hindi naiwasang malungkot. Sabi niya, Quinn, hindi mo na ako inimbitahan. Medyo nakaramdam ng hiya si Quinn. Noong nakaraan, tatawagan nila sina Lucy at Easton sa anumang pagtitipon. Life After Prison. Kabanata 420. Sina Easton at Lucy ay mayaman, at sila ay medyo mapagpanggap at agresibo, kaya palagi silang nagbabayad ng bill. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto silang imbitahin ni Quinn at ng iba pa sa mga pagtitipon. Ngayon ay alam na nila na hiwalay na sina Lucy at Easton, hindi na lamang banggitin na si Easton ay hindi lamang naging mahirap, ngunit marami pang utang. Pinuntahan pa niya sila kahapon para manghiram ng pera, pero tumanggi sila. Natural na may gagawin sila ngayon, at ayaw na nilang tawagan si Lucy. Kung tutuusin, dapat walang pera si Lucy para bayaran ang bill. Isa pa, tuwing lalabas si Lucy, nag-o-order siya ng mga pagkain at inumin na sobra-sobra at mahal. Sa pagkakataong ito, silang dalawa ang nag-organisa ng party. Mayaman pa sila, kaya binalak nilang bayaran ang bill. Hindi sila naglakas loob na imbitahan si Lucy, sa takot na pagkatapos pumunta ni Lucy ay umorder siya ng maraming mamahaling inumin. Malaki ang babayaran nila noon. Siyempre, hindi yon sasabihin ni Quinn. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng alanganin at sinabi. Hoy, Lucy, naisip namin ni Timothy na hiwalayan mo si Easton. Natatakot kami na baka hindi ka maganda, kaya hindi ka namin inimbitahan. Agad din namang nagayos si Timothy at sinabi. Oo, at kilala mo si Cain. Hinabol ka niya noong nag-aaral siya, at hindi mo siya gusto. Natatakot kami na pagkatapos mong umalis, mahiya ka pagkatapos makita siya. Hindi dahil hindi ka namin tinawagan dahil iniisip namin kung ano ang makakabuti para sa iyo. Matapos marinig ito ni Lucy, nakaramdam siya ng kaunting pasasalamat.
Salamat, talagang maalalahanin kayong dalawa sa akin. Hoy, ang ganda ng relasyon natin, huwag kang masyadong magalang. Kung matutulungan ka namin, tutulungan ka namin. Agad na sabi ni Queen sabay ngiti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ni Lucy ang pagkakataon at sinabi. Well, Queen, medyo masikip na ako ngayon, mapapahiram ako ng $15,000, at kapag may pera ako, babayaran ko ito kaagad para sa iyo. Nang marinig ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Queen. Lucy, natatakot ako na hindi ito gagana. Alam mo rin na ang ating Timothy ay umaasa din sa mga lock para sa ating mga mapagkukunan. Ngayong nalugi na ang mga lock, mahirap na ring protektahan ang ating mga sarili. Nawalan kami ng daan-daang libong dolyar, at ngayon ay hindi na namin maibabalik ang mga pondo, kaya paano kita mapapahiram ng pera? Tumingin si Timothy kay Lucy, na nakasuot pa rin ng gintong kwintas at isang napakakapal na gintong pulse heiress, at hindi maiwasang magsalita. Lucy, kung kapos ka sa pera, maaari mong ibenta ang iyong mga alahas na ginto at pilak para sa pera. Hindi ba marami kang alahas? Wala ka bang mga branded na bag na hindi mo gaanong ginagamit? Mabibili rin ang mga bag na ito sa mas murang halaga, di ba? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay tumango si Lucy. Mukhang ito lang ang paraan. Nga pala, ang Holy Water Bar, mamayang alas 8. Magtipon tayo doon. Matapos mag-isip si Queen, sa wakas ay sinabi niya kay Lucy. Matapos marinig ito, tumango si Lucy, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka. Siya nga pala, Queen, ilang taon na rin pala si Cain sa abroad diba? Bakit bigla na lang siyang bumalik? Wala akong balita sa kanya, kaya kumusta na siya ngayon? Matapos marinig ito ni Queen, ngumiti siya ng pilit at sinabi. Yung lalaking yon, bigo siyang habulin ka noon, tapos nag-abroad siya hindi nagtagal pagkatapos ng graduation. 5 taon na, at hindi niya kami kino-contact pagkatapos niyang mag-abroad. Tapos, nagkusa siyang makipag-ugnayan sa amin, babalik daw siya, at pinahanap ako ng mag-imbita ng ilang kaklase para sa isang pagkikita-kita. Kung tungkol sa sitwasyon niya, hindi ko talaga alam.